Hi, kagalgalans out there. Kasama po natin ngayong araw si PJ De La Cruz, also known as Mima ng Bayan, ang nag-iisang Otlo. Ay, kamusta ka na now? Bakit maraming pagkakataon nakikita ka ng taong bayan na dito all the way in the Harbor's View sa CCP, Pagalagala, Palakad-lakad? Bakit napili mo ang lugar na ito? Kamusta na si Mima? Well, si Mima, although talagang ako ay isang personalidad na masayahin, alam naman po natin na sa mga nagdaang collaborations, okay, nakagawa ko ng mga pelikula, but maybe that's the end. Hindi na sila nagparamdam muli. So, kailangan ko mabuhay. Kung nakikita niyo man po ako na lumalakad, hindi dahil para panasyaw-lasyaw lang, ang tao kailangan kumain. Ang tao kailangan niya na may malinis na damit. So I have to work. And as a street entertainer, I walk 1,000 miles for me to entertain people in the streets and for me to earn money in a decent manner that we ever deserve in life. Umaawit ako sa harap ng publiko, pinapakita ko ang mga talento na pahiram sa akin ng Diyos. And I'm so proud. San man po ako magpunta, oo, hindi ko po mapiplease lahat, pero karamihan po ay nakikita ko ang ngiti sa kanilang mga labi at nakikita ko po at nararamdaman ang init ng kanilang pagtanggap. Ikaw ngayon, sabi mo nga, ikaw street entertainer. How much do you earn a day? Sa palagay mo, mga roughly how much? It depends. Okay, sometimes, hindi sa lahat ng pag-awit mo merong natutuwa. Minsan wala. Pero marami nakakakilala sa'yo, di ba? Of course, definitely. Ikaw naman ay tunay na testamento na talagang laban everyday. Maraming nangyari sa'yo, di ba? We also knew na nagkasakit ka noon, marami ka mga ups and downs sa buhay. Paano ka kumakapit? Well, it's because I believe that there is God. At sa pananampalataya na mayroong Diyos na laging nakatanaw, doon ako humuhugot ng kalakasan. Bakit ko nasabing may Diyos? Kamatayan nga, naligtasan ko. Namatayan ka ng magulang, hindi biro. Ang depression, hindi biro. Sunod-sunod na pagdagok sa buhay, andyan. Pero sa tuwi-tuwi na ako'y pumipikit at nananalangin na Panginoon, tulungan mo ako. At nagpapadala siya ng anghel para gumabay sa akin sa araw-araw na pamumuhay. Gaano man ako yurakan ng iba, iniaangat ka. Ang taong nagpapakumbaba, siyang inaangat at ang nagtutumaan, siyang ibababa. In connection to that, Otlum, di ba nga sabi mo sinisiraan ka, binababa ka, ang iyong stand about that? Anong masasabi mo sa mga pinupukol sa'yo about that? Totoo lang, maaaring ang kanyang bituin sa ngayon ay malamlam, pero ang pangalan niya ay laging tatatak, laging maaalala. Wala pong nalaos na personalidad. Laging iyang tatandaan, lalo na kung ang personalidad na ito ay may ipinakita na talento, may pagpapakumbaba at kailanman hindi nanapak ng tao. Ako po, hindi ako naniniwala sa salitang laos. Maaaring tahimik ako ngayon. Bukas, alam mo ba kung ano ang magaganap? Anong pakiramdam ng ganong klaseng kasikatan? Everybody's nagpapapicture sa'yo, di ba? Everybody loves Otlo. There are two types of feelings, I may say. One is positive and one is negative. Being a public figure or being famous at the moment, all those cameras, all those hugs, all those hi, it feels like heaven. But sometimes it doesn't. Because I cannot go to place where I usually go. I cannot do things what I usually do. No, hindi ko magawa yun. Dahil ang gusto ng taong bayan, ang mata nila nasa iyo lagi kapag famous ka, tahimik lang. Tandaan ninyo, walang punong walang bunga ang binato. Kaya ka binabalibag kasi ang puno mo ay hitik sa bunga. Can I just ask kung babalikan mo ang mga panahong iyon, may pinagsisisihan ka ba o may gusto ka pang i-improve o gawin na mas maayos ang lahat? Again, kung babalikan na sa inyo, sa mga interview ko, sa interview ko kay Reka, wala akong dapat pagsisihan sa buhay ko. It's all part of life. Life is a matter of choice. Sa nangyari sa akin sa mundo ng social media, sumikat, dili. Ito ang patunay lamang na
Ang mga manonood ang nagpapasya kung sa bawat post mo, click or not, good or not. From all of this, ano ang natutunan mo sa mga pangyayari sa iyong buhay? We cannot please everybody. Sa mga nanghusga ng aking pagkatao, hindi ako nagtanim ni minsan ng galit. Thank you for observing my personality. To those people who stood up on me, na tila mo silang pinakamatalino at pinakamagaling sa buong mundo at kung yurakan ng pagkatao ko'y ganun-ganun lamang. Thank you for that, pero hindi ko pagpapalit ang ugali ko at pagmumukha ko sa inyo na nanlait sa akin. I'd rather stay on my way. Why? Being humble and having self-respect and respect to people is the noblest, ito yung yaman na hindi ko pagpapalit kahit kanino dahil ito ang pamana sa akin ng mga yumawa ko magulang. You are a living testament sa lahat ng mga LGBT na dapa, tumayo, bumangon, lumaban. Ano ang gusto mo matutunan naming lahat sa iyong istorya? Sa mga miyembro po ng LGBT, be proud of who you are. Huwag kang magpanggap ng isang personalidad na hindi ikaw. Ang pagpapakatotoo sa iba ang pinakamahirap na gawin. Pero alam niyo po ba na ang pagpapakatotoo sa iyong sarili at sa mga taong iyong kaharap, ito ang magpapalaya sa iyo sa mundo mong ginagalawan. Huwag kang matakot maging ikaw. Huwag kang matakot ipakita mo ang iyong tunay na sarili. Dahil kapag ikaw ay nagbalat kayo o nagpanggap, mas malala ang iyong malalasap. Pero kapag ikay nagpakatotoo bilang ikaw, bukod sa magiging proud ka sa sarili mo, ang kahihinatnan niyan ay jackpot sa buhay mo. Matuto kayo mula sa akin, sa aking pinagdaanan, sa aking pinagmulan. Lagi niyo pong tatandaan, iwasan nating manghusga at manapak ng ating kapwa-tao sapagkat ito ay ugaling hindi kaaya-aya. Sapagkat walang nabuhay sa mundong perpekto. Wala ni isa man sa atin ang hindi nagkasala. Tatanda at lilipas din ako, ngunit mayroong awitin iiwanan sa inyong alaala. Kahit minsan tayo'y nagkasala.